Aking Diskaya kumanta na, Mastermind, tinuro na, harapang ikinanta sa hearing. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito, good news. Kumanta na si Sara Diskaya. Binulgar niya na yung mga nalalaman niyang sikreto. Ayan na. Puro good news ang mga balita natin ngayon, mga katunay, ha? Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre, suki tayo ni General Macanas, ha? Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang The General's Viewpoint. Pakibisita, mga katunay. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hatid sa atin ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. Ito, pakinggan natin. Ayan na, good news. Kumanta na si Diskaya. Magagamit laban sa mga mastermind. Ay, mastermind. Sino-sino sila? Kaming magkaroon ng proyekto sa national level Ito si Diskaya. gamit ang aming lisensya. Number 5, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay may makakakuha kami ng proyekto. Naku, ha? Congressman, nako. Mga pangalan na ito, sasabihin. Sworn statement nito. Number 6, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Oh. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera namin mag-asawa. So, ibinigay niya lahat ng ipon nila? Parang tumaya siya doon. Naku. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Wow. Kahit Ganun? ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na merong maayos na paggagawa, di kalidad na resulta, at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction. Kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti na nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Wow! Noong una, sinubukan namin labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, supalit hindi sila natitinag sa mga ito. So dati pa pala, no, gumagawa na sila ng report. No, nire-report nila yung mga ginagawa sa kanila. Pero hindi sila pinapansin. No? Parang ang lumalabas dito, parang pinapalabas niya dito ni Diskaya na parang biktima din sila sa mga nangyari. Diba? Kayo mga katunay, kayo ba? Sa una pa lang na nadidinig natin, kumbinsido ba kayo dyan? No, pero ito ay kinanta naman daw kasi. Kinanta naman daw. No, papakinggan natin kung sino-sino 'yun. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magtuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Diba? Dapat magbayad, diba? Kumbaga parang may tax. Hindi pwedeng yan. Kailangan meron kami parang ganun. Nako. Hindi sa akin galing yan, ha? Hindi kay General Macanas galing yan.
Kay Diskaya mismo yan. Kinokomentuhan lang namin. Ba, kailangan meron tayo dyan. Parang gano'n. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Nako, binantaan pa. Grabe naman. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. So parang ang pinapalabas niya dito, ayaw niyang mapasama sa mga ganito kasi gusto lang nila parang negosyo. Gusto nila yung maging maayos ang gawa nila. Kaso nga lang parang lumalabas dito is parang naging biktima sila, wala silang magawa kundi sumunod sa kung anuman ang mga nasa paligid nila. Kasi kapag lumabag sila o sumuway sila, parang, alam nyo na, sinabi niya nga, parang tatanggalan sila ng ano, di ba? Dahil sa aming paglaban, sa mga tiwaling biting, maraming beses naming naranasan na mag-disqualify ng bids and awards committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming... Hawak na mga mambabatas, grabe. Hindi biro-biro to, mga katunay. Mambabatas. Pag sinabing mambabatas, alam niyo yan. Ako. negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kaloob. Ayun, lumabas nga na parang biktima din sila sa mga nangyari. 'Di ba? Natatakot sila sa mga mangyayari sa kanila na bumagsak ang negosyo nila, yung pamilya nila, yung seguridad nila. Yun, nako. Tuloy kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ang hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Nako. Grabe. Tapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWH ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Aba. Gusto magkatkong, parang gano'n. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at maabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Grabe. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Perez Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usbag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City. Oy, nako! 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 May lumabas na pangalan na isang sinabi. Nako. Ano yun? Parang kilalang ako kilala ko yun eh. Di ba? Kilala natin. Ang daming taong nakakakilala dun sa taong yun. Dun sa congressman na binanggit ni Diskaya. Nako ha? Nicanor Nicky Periones of Agam Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan. Nako, ang dami. Congressman Eliandro Puro congressman? Madroño of Romblon. Etong mga congressman na to, eto yung mga gustong magpa-impeach kay BP Sara. Di ba mga katunay? Di ba sila yung mga gustong mawala si BP Sara sa pagiging Vice President? Ayan ha. Siyempre, para sa akin, hindi naman siguro magsasalita o magpaparatang yung mga Diskaya para iligtas lang nila yung mga sarili nila. No? Siyempre, ikapapahamak din nila yan kung tutuusin. O baka na naman sasabihin ng iba, may nag-uutos lang dyan. Baka yung mga DDS o yung mga Duterte, sabihin lang yung mga yon. May hindi mawawala yan, sigurado. Hindi mawawala yan. May mga magsasabi na ganyan. Pero alam nyo yung magiging kapalit. Diba? Alam naman natin.
Ang mga nasa pwesto yung mga tinutukoy nila eh. Mas delikado sila doon. Siyempre, negosyante lang sila eh. Sa dami ng mga itinuturo nilang yan, delikado. Magiging delikado yung buhay nila. Isa pa yung negosyo nila talaga. No? Kung sa tingin na nagsisinungaling lang talaga sila. Ngayon, siyempre, para sa pagiging transparency, mas maganda yung mga binanggit nila is magpaliwanag din. Diba? Siyempre, tatanggi. Congressman Benjamin Benji Agarao Jr. Nako. Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwar Party List. Grabe. Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro. Congressman Reynad Arrogancia of Quezon Province. Kong Marvin Rillo of Quezon City. Kong Teodoro Haresco of Aklan. Sadali tanong ko lang dyan syempre mga kong yan congressman yan yung mga binabanggit niya Yan ba is, di ba sinasabi ng kongreso na gusto nila mag-imbestiga. Yan ba kayang-kaya nilang pananagutin kung tutuusin. Syempre, nasa hilera nila yung naging problema Kaya ba nilang gampanan yan? Maging transparent ba sila dyan? Kaya ba nilang ipataw kung ano yung dapat ipataw sa mga yun? Di ba? Kung tutuusin, parang magiging mahirap sa kanila yun. Oo, sa totoo lang. Diba? Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay. Kong Dean Asisio of Caloocan. Nako. Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyento ito ay 25%. Ay pinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Rino Director Eduardo Virgilio of DPW sa Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPW's Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPW's Metro First. Grabe yung mga binabanggit dito, no? Mantakin mo, sila yung parang nagpahirap sa atin ng mga panahon ng bahaan. Mantakin nyo, tayong taong bayan, hirap na hirap tayo nung panahon ng baha. No? Umasa tayo dun sa naging zona ni PBBM na yung 5,000 floodgates ay gawa na. Ganto, ganyan, ganyan. Mapoprotektahan tayo sa baha, pero hindi, walang nangyari. Dahil sa naging issue na yan. Mantakin nyo tayo, hirap na hirap tayo sa paglilimas ng bahay natin, tanggalin ng baha, yung mga gamit natin naglutangan, ilang araw tayo, no? Ilang araw tayong nakipagsuungan sa baha, lumusong sa baha, maraming nagka-leptospirosis dahil sa baha. Pero sila, 'di ba? Ang sasarap ng mga buhay. 'Di ba? Nakakaano lang, nakakainis. 'Di ba? Na dapat sila ang nagpoprotekta sa atin at sila ang gumagawa ng paraan para maging ligtas tayong taong bayan, sila pa yung gumagawa ng ganyan sa atin. 'Di ba? Grabe. Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPW's North Manila Deo, District Engineer Edgardo Sipingol of DPW's Bulacan Sabdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPW's Quezon Second Deo. Nako. Karamihan sa mga kawani ng DPWs na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat Nako, Saldico! 5%. Yala! Huli! Huli! Nako! Parang eto tumutugma na talaga, no? Parang yung sa sinabi ni BP Sara, yung revelasyon ni BP Sara, parang nagkakatugma-tugma na yung puzzle. Di ba, sinabi ko nga nun, parang yung iba natatawa sa sinasabi ni BP Sara, pero ngayon, parang eto na, tumutugma na yung puzzle ni BP Sara. Kaya ako, sinasabi ko sa inyo, ako naiintriga ako talaga sa bloodbath No? Kapag natuloy yung impeachment trial ni BP Sara, yung bloodbath ang hinihintay ko. Di ba? Dahil talagang marami sigurong masisiwalat doon. Eto pa lang, naririnig talagang
hindi natin alam kung tayo naku, grabe nangyari sa bansa natin ngayon. Si Kong Marvin Rilla naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Nako, eto pa isa. Nako ha. Ang kanyang malapit na kaibigan. So yun, salamat at nagbanggit na ng mga pangalan ng kongresista. Ang dami. Ayan ha, kayo. Isipin nyo ngayon kung paano nyo ngayon ididepensa yung mga sarili nyo. Di ba? Yan, mga Diskaya siguro, hindi na nila kinaya yung mga nangyayaring investigasyon sa kanila sa Senado. Iba kasi ang Senado pag kumilos kaya palakpakan natin yung Senado. Good job, yun. Lalo na Senator Marcoleta, di ba? Tsaka yung ibang mga senador dyan, Blue Ribbon Committee. Ayan, nalalaman ng taong bayan talaga. Yung mga nagpapahirap sa aming lahat. At nababanggit na pangalan ni Speaker Romualdez at Congressman Saldico. Okay. Hindi pa naman natin sila direktang inaano, pero hinihintay na natin ang paliwanag sila kung ano ipapaliwanag nila sa sinabi ng mga Diskaya. So, magbibigay ako ng karagdagang update. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.